Sa mga nangyayari ito, Attorney Vic, how do you think can this administration win back the trust of the people? Mahirap. Pero ako nalulungkot bilang Pilipino. Kakawatak-watak tayo. Nagkakawatak-watak tayo dahil sa ambisyon ng isang tao maging pangulo. Bakit ba hindi ka makapag-intay ng tamang panahon? Bakit ba hindi ka marunong lumaban ng patas? Sa kanya, no, wala tayong narinig na other politician being treated the same way. On the assumption that the Vice President again is even interested to run for President. Ba't mo sisiraan yung tao? Ang pangit lang doon, talaga. Kasi pwede mo naman manggaling sa kanila mismo if they really don't like the Vice President. But they are using, government as tools to destroy her. Yes, agree. Nakakalungkot, Mayor, dahil instead na whole of government approach ang gamitin para labanan ang kagutuman, ang inflation, ang kawalan ng trabaho, whole of government approach ang ginagamit para sirain ang inyong pamilya. Ang Duterte branch, si Pangulong Duterte, si Vice President Inday Sara Duterte, whole of government approach. Lahat ng pwedeng panggigipit ginagawa eh. As you said, Attorney, there are a lot more pressing issues, more marami pang legitimate issues sana Yung kagutuman. na pag-uusapan. Yung kagutuman. Yan ang ating pagtuunan. Yan ang ating pagtuunan. Hindi political kasi ang politika, nandyan lang yan, darating ang 2028. At darating naman yung panahon na magkakanya-kanya tayong choices. Hindi doon sa 27 hanggang 28, kanya-kanya tayong preference kung sino. But not at the expense of the country. Not the expense of the hungry Filipino people. Wala. Sa nakikita ko lang, makita mo lang din talaga yung their greed for power and money. Masyado pang maaga para sa mga ganung bagay. Natural man talaga yan. Politika, sisiraan talaga kahit barangay nga eh. Pero yun nga ang sinasabi Mayor. Yung siraan sa politika, somehow naging part talaga ng political scene. Ang problema kasi dito ngayon, nagsisiraan na hindi pa nagde-deliver yung administration on their promises, no? on addressing issues. And I know as Attorney Vic, you're all for good governance, Attorney. I think that's one of the highlights sa book mo. You're pushing for that. And at some point, the President was agreeing to you on that manner. Tapos, all of a sudden, naging iba. And may story ka pa doon, Attorney Vic, gusto ko lang i-mention na in one of your sorties niyo, daming tao nakita, and then he mentioned na to you na we should not fail the Filipino people. Tapos, ito, Attorney Vic, you were out of Malacanang, you're seeing all this happening. Looking back to that moment, what were your thoughts now? Nakakahiya dahil parte ako na instrumento ko na nagtulak doon sa mensahe ng unity at continuity. Wala lahat yun. Winasak dahil sa ambisyon ng isang taong maging presidente. Huwag ka mag-alala, Attorney, kasi kasama din ako nag-campaign. Kaya importante, Mayor, huwag na tayong papabudol muli. Huwag tayong pabudol muli. Nakakalungkot. And yung sinasabi mong parte ng aking libro, nangyari yan sa Batangas. This was July, I believe, of 2021. Talagang naglabasan ng tao. At nagulat din kami. Because we were moving. Wala namang gustong sumama sa kanya noon. Ilan lang kami. Talagang dagsaan tao. And that moment was emotional for all of us. Sinalubong ka ng tao. Sabi niya, what's happening? Gusto ka ng tao. Sabi niya, we cannot fail them. I said, no, you should not fail them. Dahil talagang naglalabasan ng tao. And having that, parang ako ang gandang simula ng jumpstart ng plano ng campaign ito. Dahil nakita mo yung mga tao na naglalabasan at naghihiyawan, thinking me na hindi magkakamali ng direksyon itong aking tinutulungan. Dahil nakita naman niya yung mga pakiusap ng tao na pagpatuloy yung magagandang programa ni Pangulong Duterte at yung magagandang nasimula ng panahon ng ama niya gagawin. Wala rin naman nangyari. Actually, tama naman yung sinabi mo. Pwede niya patuloy yun.
Tapos yung mga ginawa ng tatay niya, gawin niya ulit, tapos dagdagan niya pa. Ganyan. Ganun lang naman sana. Gusto nila na tuloy-tuloy kayo sa mundong ito sa politika. The best campaign, Mayor, what you're doing here, what Mayor Duterte did here, what Mayor VP Inday now did here, the best campaign is performance. Show the people what you can do to uplift their lives. And they will forever treasure you as a leader. Hindi mo kayang bilhin ang lahat ng Pilipino sa pamimigay ng ayuda. Malabo yan. Ala yan. Malabo yan. Attorney Vic, since I mentioned na itong ayuda, I think we would love to hear more on your take on ayuda. Kasi in one of your interviews you mentioned that ayuda actually encourages indolence among the people. Agree. And there is no proven societal benefit yung ayudang yan. Wala. You are cultivating a population, a culture of indolence. Bakit yung mga hindi nagko-contribute sa nation building, binibigyan mo ng ayuda o tulong? Bakit yung mga manggagawa, yung mga waiters, yung mga konduktor, mga bus drivers, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, hindi mo pwedeng bigyan ng ayuda. Bakit? May gainful employment sila eh. Pwede mo naman bigyan sa ibang pamamaraan. Total, absurd idea yung ayuda. O di let me propose an absurd idea if they will find this absurd. Bigyan mo ng income tax holiday yung manggagawa. Tama. Equivalent to 1 or 2 months. Hayaan mo naman mag-uwi sila ng buong sahod nila. Bakit? Ang pinagkukuhaan mo ng ayuda, Harvey, sa dalawang bagay eh. Taxes na binabayad ng mga manggagawa at negosyante, at kulang yan. Kulang yan. Mangungutang ang gobyerno. Yung utang na yan, hindi babayaran yan ng politiko. Yung manggagawa uli ang magbabayad yan in the form of taxes. So why don't we give protection to the middle class, to the working class? They deserve protection too. I'm not saying disqualified yung mga mahihirap. They deserve our help. But wag mo silang gawing tamad. Wag mo silang gagawing timawa. Kahit naman sa Biblia nasusulat yan, di ba? Wag mo silang bigyan ng isda. Turuan mo silang mangisda. Para sustainable ang buhay natin. But we should not permit that this administration will turn the nation into an ayuda nation. Kasi yung ayuda naman, intended naman talaga yan sa yung incapable talaga of income. Wala talaga silang income na yung mga marginalized, PWD, yung hirap na talaga masyado. Well, tama yun. Tama si Atty. Vic. No, Mayor, you actually mentioned yung sa ayuda ba? Tama. Ayuda is talaga namang nandyan yan, binibigay tinutulong. But ayuda being used as a political tool, I think doon nagkaroon doon ang mali eh. Tama ba, Atty. Vic? Tama. It is all intended for their own political aggrandizement. Indirect vote buying. Indirect vote buying. Using people's money. Somewhat, it has become an economic policy. O, di ayuda nation na tayo eh. Ang ayuda pag may trahedya, pag may disaster. Kahit walang disaster, binibigyan mo yung tao. Kasi nga, tama si Mayor, this is a legal vote buying. Nakausap ako ngayon kapon na sa Iloilo ho ako. At ito based on their experience, na hindi lang legal vote buying, naging legal hold up na rin naging legal robbery. Ako bakit? Kasi yung mga ibang opisyal, aabangan yung tumanggap ng ayuda, halimbawa 5,000. Dito dadaan sigurado yan, nandun yung opisyal. Remit mo yung kalahati. They may 2.5 siya. May naririnig din ako dito. Nung nasa Del Norte sila, umiiyak. Somebody posted on Facebook na umiiyak siya kasi kinuhaan yung niya. Kawawa, Mayor, di ba? Ang pinakamasaklap na karanasan ng isang mahirap, yung mahirap ka na, ninanakawang ka pa, at ginagawa ka pang miserable. Hinuhubaran mo ng dignidad eh. Hindi ganyan ang Pilipino. Hindi ganyan ang public service. Hindi ganyan ang public servant. It's a bitter truth, no? And unfortunately,
we can still get out of that situation. Kasi parang normalize nila attorney. Oh, tama. Yun yung Gusto nila na yung magiging cycle siya and any winning candidate should be doing this. Anyway, Mayor, we'll give Attorney Vic the opportunity also, Mayor, dito sa ating programa to present for fellow Dabaweños also his advocacy and platforms because alam naman natin, Attorney Vic also filed for his candidacy for the 2025 senatorial elections, Attorney Vic, and we are really excited to hear also itong three things that you've raised in your sa pag-iikot mo, Attorney. First, yung death penalty. You're pushing for death penalty, particularly on plunder and drugs. Can you tell us more about that? Thank you first, Mayor at Harvey, for giving me the opportunity dahil hindi naman tayo kilala, hindi tayo tanyag, hindi tayo sikat. Hindi naman ako yung coming from a political family at wala akong partido. I'm running as an independent. And yun nga, nabanggit mo, Harvey, ako ay kumakandidato at ang sentro ng aking kandidatura ay inaaniyahan ko ang mamamayang Pilipino at dito sa Mindanao, kayo mga Dabaweño, samahan ninyo ako dito sa ating war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. And Mayor, this is not just a political slogan or motherhood statement. Alam ko kung paano ko isusulong yung war on corruption. At yan ay ang pagbabalik ng death penalty. Tama ka dyan. Pero sa dalawang kaso lang, Mayor, plunder at drugs, nasangkot ang mga foreigner at ang taong gobyerno. Now, how are we going to do it? Should I be given the trust and the mandate by the Filipino people to be your senator? Unahin natin, hindi agad-agad dyan babalik ang death penalty. Amindahan natin yung plunder law. Ibaba natin yung threshold. From 50 million, ibababa natin to 5 million. Bakit? Malaking kalokohan na nakatanga ka lang, hindi mo makasuhan yung alam mong ninanakawang ka dahil hindi pa umaabot ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Whether yung 1 sentimo, 5 piso, 500 o 5 milyon. Bababa natin yan ng 5 million. At wala rin makakapagsabi na anti-poor. Yung panukalang ibaba yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. Kailan pa naging anti-poor yung nation na huwag kang magnakaw? Ito nga ay protection sa mga poor, sa mahihirap. Dahil sa plunder ang biktima, hindi isa, hindi dalawa. As we stand today, there are 115 million Filipinos na nabay biktima ng pagnanakaw sa gobyerno. At ang masaklap, bukod sa pera o kwarta ng Pilipino, ang ninanakaw mo rito yung kinabukasan ng mga kabataan. Kasi imbis na mapunta sa school building, school supplies, healthcare, ninanakaw mo Ang pinatataba mo yung bulsa mo bilang politiko or appointed government official. Yun yung unang hakbang para tayo ay mapunta doon sa pagbabalik ng death penalty. Pangalawa, amintahan din natin yung relevant provisions of the Dangerous Drugs Act of 2002. Ibalik natin yung parusang kamatayan doon sa mga involved sa droga na taong gobyerno. Bakit? Taong gobyerno ka Dapat mong protektahan at pagsilbihan at ipagtanggol ang mamamayan. Hindi ikaw dapat ang nagpoprotekta o pumapatong o nagpapalaganap o nagtutulak ng droga. At higit sa lahat, yung mga banyaga o foreigner. And I take this from the statement of your father, President Duterte, na tayo dapat ang humuhulma ng destiniya natin bilang tao, bilang bansa, Pilipino. Huwag tayong papayag na sisirain ng mga dayuhan ang buhay ng ating mga kabataan. We should be very, very strict with these two laws, yung plunder at saka yung droga. Yan yung pangunahin na aking nais gawin kung tayo ay pahintulutan ng higit na nakararaming Pilipino na maging senador. Yan yung una. Yung pangalawa, of course, yung sinasabi natin, tanggalin natin, ibasura natin yung concurrent resolution number 10. Yung nagpapahintulot ng liquidation, Mayor, by mere certification. Yung sa Congress. Saan ka naman nakakita yung ahensya
na nag-request ng pondo, nabigyan ng pondo. Ginamit ng opisinang yun, yung kanyang pondo. Siya rin ang magse-certify na tama yung paggamit niya ng pera. Hindi ba't malaking kakahibangan yun? At ang pangatlo, yung sinabi mo kanina, RB, na isusulong natin yung standardization of wages. Yung sahod ba? Wala na dapat distinction. For me, I call it discrimination sa pagitan ng sahod ng nasa Mega, Manila at sa probinsya. Bakit? Hindi totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Ang presyo ng 1 litrong gasolina o crudo sa Metro Manila, yun siya din ang presyo ng crudo o gasolina sa probinsya. Ang presyo ng isang pirasong manok na may isang kanin at gravy sa Metro Manila ay siya ring presyo ng isang pirasong manok at kanin at gravy sa probinsya. Bakit mas mura ang presyo ng taga-probinsya ng nagtatrabaho kung ihahambing mo sa Mega Manila? These are the 3 priority measures that I will be pushing should I be receiving the mandate of the people. Tama yun. Yung NOR sa Manila at saka NOR dito sa Davao, parehas na yung presyo yun. Minsan may mas mahal pa. Kasi yung cost ng logistics. Logistics. Oh. At dadagdag ko lang ngayon, yung bigat ng trabaho ng mason na nagtatrabaho sa construction, yung construction worker natin, ang mason na nauutusan niya magpasa ng isang sakong semento sa kanyang balikat. Yung timbang ng isang sakong semento sa probinsya na pinapasan sa balikat ng mason sa probinsya ay sa ring bigat ng isang sakong semento na pinapasan ng mason sa Metro Manila. Pareho lang yan. Huwag mo lang ibuburiki para gagaangin isa. Pero pareho lang yung timbang ng isang sakong semento sa probinsya sa timbang ng isang sakong semento sa Metro Manila. Bakit mas mababa yung sahod ng taga-probinsya? Maganda yan kasi it promotes decentralization. Agree. Tama, Mayor. Tama. Kaya naman yung nawawala ng tao yung probinsya kasi mas maganda yung sahod dun sa taas. So yung negative naman na effect dun pagdating sa taas, congestion. So mahirap pa rin yung buhay, yung quality of life nila doon na naapektuhan din. Whereas pag decentralized tayo, everybody's earning fairly. Yung medyo patas tayo pagdating sa wages. That would discourage them from living kung saan saan sila. Naniniwala naman ako doon. Actually, natatawa ko, Mayor, kasi Mayor, na-experience ko yan yung provincial rate na yan, if I may share, Mayor. I had a discussion also in my previous HR, the company I worked with. Kasi when I was, nalaman magkano yung sahod ng counterpart ko in zone. So I asked, and yun din yung sagot sa akin. Kasi you're based in Davao, provincial rate ka. Well, in fact, it's the same work. Actually, mas marami pa na. So, for many workers who feels discriminated, I think they can really relate to that advocacy. Gusto ko rin balikan yung death penalty sa kasong plunder. Maganda talaga yan. Kailangan, you have to deter people in elected positions from engaging in corruption, plunder. So, ako naniniwala ako dyan. Kasi sa kanila, akala nila, mostly, yung mga Pilipino kasi, hindi naman lahat, pero yung tingin ko lang, yung mga nag-aambisyon sa politika, gusto talagang yumaman. Agree mo yun. Diba? Tama ka. Pero pag nilagay mo binabaan mo yun, like what you suggested, binabaan mo yung threshold ng amount of money na para makasuhan ka ng plunder, then that would deter like yung people from going into government para to build their pockets, magpayaman, magnakaw, accumulate wealth. Yun lang naman, marami talagang ganun kasi isip nila I can manipulate government, lahat may pera dyan. Dapat yan. Ako gusto ko talaga yan. Gusto ko talaga yan. Tagal ko na sinasabi yan sa lahat ng mga kinakausap ko. Corruption naman talaga yung problema. Kaya, kita mo nagpapatayan sa politika, nag-aagawan. Dahil dyan.
Dahil pera. Ayun talaga. And ako, firm believer ako, Mayor, sa sinabi rin ninyo, na pag maibalik natin yung death penalty at ito sa plunder, I think we will be able to invite and attract real Totoo yan. public servant to go into public office. Hindi ka na magiging attractive dahil gagawin mong lucrative eh. Yayaman ako dyan, papasok ako dyan. You will discourage many things. You will deter many things, including vote buying. Bakit ka gagastos ang kalaki-laki? Di mo mababawi yan. So you campaign on the basis of your qualification, on the basis of what you can do for your constituents. Hindi dahil ang dami mong kwarta. Yan ang maganda yan. Maganda talaga yan. I will support that. Thank you, Mayor. Attorney, I'm curious though, itong phrase sa death penalty is very heavy for many Filipinos. Especially, may mga sektor sa lipunan na talagang ayaw na ayaw marinig yan. Simbahan and especially the human rights. So, anong sa tingin mo, attorney, magiging... Ay wala yan. Eh, nakasulat sa banal na kasulatan eh. Kahit basahin nila ngayon eh. Huwag kang magnakaw, period. Hindi naman sinabi huwag kang magnakaw ng more than 50 million. Huwag natin ipakomplika ang buhay natin. Sinabi doon eh, hindi ako nag-iimbento. Buksan niyo yung Biblia. Nasa 10 Commandments, huwag kang magnakaw. Thou shalt not steal, period. Walang qualification yun. Eh tayo tao lang. Why should we qualify? Kung ano nakasunod, susundin lang natin. Kaya hindi lang isang biktima riyan. Lahat tayo. So, Attorney Big, Yung death penalty naman, hindi naman talaga. Sinabi ko na dito kaya hindi ako masyado nagsasalita kasi paulit-ulit na yung sinabi. Buti na andito si Atty. Vic Rodriguez eh. Pero ulitin ko lang, yung death penalty, even the most progressive countries, meron sila niyan. Kasi alam nila, it's their way to keep people in check. Para matakot yung tao gumawa ng mali. Hindi naman yan talaga because we want to kill people. Para matakot, sige, pag ginawa, pwede kang mamatay. So, kung ibig sabihin, kung kunwari, magnakaw ko dyan, pwede ako mamatay. Baka hindi ko na lang gawin. Tapos tayo pa, hindi pa nga naayos natin yung gobyerno, inalis pa natin yun, di ba? Kailangan mo i-disiplina yung tao eh. In one way, para madisiplina mo yung tao, takutin mo talaga kung ano yung consequence sa gagawin mong mali. Kaya nga, ulitin ko, Japan, some states in the United States, Singapore. Tingnan mo yung society nila, maayos yung mga tao, di ba? Disiplinado, kasi alam nila, pag doon, batas ay batas talaga. Pag sinabi namin, mamatay ka kasi nagbenta ka ng droga o corrupt ka, mamamatay ka talaga. Kaya naaayos nila yung sarili nila kasi takot sila sa batas doon. Kaya ako, tama talaga yan. 31 million mo na nga eh. At totoo rin naman, agree din ako rin, Mayor, dahil sabi ko nga, kasabi ko lang, I might be contradicting myself, kakasabi ko lang, sabi thou shalt not steal, period. Mataas pa nga yung 5 million eh. Thou shalt not steal, period, without any qualification, without any reservation. And in fact, GMRC nga yan, di mo dapat isabatas eh. Diba yung good manners and right conduct? Sabi ni nanay, wag kang mangungupit sa pitaka ko ha, o sa pitaka ng tatay mo ha. Pag may kailangan ka, magsabi ka. Pag kaya, bibigyan kita. Kung hindi, antay ka lang. Tatrabaho kami, iipon kami. Pag kaya, pagbibigyan kita. Pero wag kang mangungupit. We strongly support you on this one, Attorney Vic. The question now though, kapag maging senador ka na, isasalang mo ba agad sa death penalty sila, BBM, Tambaloslos, at ang members ng Quadcom? Ang batas kasi is prospective. Dapat yan. Hindi mo pwedeng parusahan ng bitay yung mga krimeng nagawa bago sa enactment. Hindi sa retroactive. At walang hindi makatao dito dahil nandiyan na ang batas. Pag na-convict ka pa, may proseso ng MR, may appeal. And pag dumaan yan sa buong proseso, a protracted legal criminal process, at convicted ka pa rin, talagang ginawa mo, then you must face the consequence. And that is the death penalty. Yung sa threshold, Attorney Vic, I'm curious, has any legislator thought of that before? Na pababain niya 15 million? Hindi ko matiyak. Pero sa nangyayari ngayon sa ating bansa, panahon na.
Kung ano nalaman na 50 million na yun. Hindi, malala din naman talaga corruption sa Pilipinas. Matagal naman yan. Tagal na yung pag-usapan yung ano, corruption, yun naman lagi. Tingnan no, lahat ng nauupong presidente, like, since siguro nung lahat corrupt yan. So, ibig sabihin, yun talaga yung tingin ng tao na sa politika ng Pilipinas. Siguro dahil kahit sa local level or sa mga barangay level, yun yung impression pag politiko corrupt, parehas lang kayo lahat corrupt. Wala na naging na yan. Kaya maganda yun pag may batas na gano'n, hindi kahit sino lang pumapasok dyan. Kailangan natin yung mga tao talaga na gusto na may puso talaga para baguhin yung yung sitwasyon natin ngayon sa politika. Attorney Vic, puntahan ko lang yung sa next point, advocacy mo yung sa resolution number 10. Attorney, please educate us. Ito ba, kasi ito, as far as I know, is a House resolution lang, di ba? Na yung liquidation by certification. Hindi talaga siya batas. It has the effect of a law. Okay. But the problem there is, what is anomalous there is, you cannot dilute the constitutional mandate of a constitutional office like the COA by mere concurrent resolution. Sa aligang batas ang pinaghuhugutan ng mandato nun Concurrent resolution ka lang ng Senado at Kongreso. Hindi mo pwedeng talunin ng saligang batas. All laws must conform to the fundamental law, even the concurrent resolution. But obviously, pag binangga mo, hindi pwede yung concurrent resolution dahil nga may function ng COA Sa COA yun. Hayaan mong COA ang mag-audit. Titingnan mo yung dumi ng politika. Tinutugis mo yung Office of the Vice President. Samantalang kayo, sige-sige lang paggamit sa pera ng gobyerno at kayo lang by mere certification by the end user, the head of the office, na gumamit ng pondo, pag sinabi niyang in order lahat yan, wala nang tanungan. Bakit? Sabi ng head of office ayos na yan, areglado na yan. Eh di isara na rin natin ng COA, nakatipid pa ng pera ng gobyerno. Hinamon nga sila yan di ba? Ayaw din, wala rin naman, they did not respond. That needs a law, Attorney Vic, to repeal that. Kinakailangan may resolution na basura na natin yung concurrent resolution. Balik tayo sa dati, the proper way of liquidating, the proper way of doing an audit. Dahil ang... Kailan ba nagsimula yan, attorney? I 2011 ata. Mga ganun. Del Monte, if I remember, pero sila... I'm not really... by 2011 po, I think the Senate President then was Noy Time, Drilon. Senator Drilon. Ang House si Speaker Belmonte. Belmonte. Wala ko Belmonte. But still, these are two intellectual and legal luminary, intellectual giants, but it doesn't make concurrent resolution number 10 legal. You have to follow the dictates of the Constitution. Ayun na nga, if it was passed in 2011, more than 10 years after, hindi talaga siya napag-usapan until now na nalaman ng tao na may ganyan palang liquidation by certification until inungkat na nga dito sa nangyayari sa 19th Congress. And wala din talaga nag-try mag-question. Meron nag-try. When it was passed. Meron nag-try. Okay. Diba? Si Dr. Loren Badoy, di ba kinulong? Yung tinanong niya, yun, nakinulong. Yung pagmamalabis. Just very recently din. Oo. Linabas ng SMNI, ano nangyari sa SMNI? Kansilado yung prangkisa. Look at the abuses. Look at the abuses that we are all experiencing. Ang napaka-puno ng discussion ngayon. Hindi, para nakakatawa lang na kung ikaw yung magsasabi na okay yung ginastos mong pera. Oo. Di ba? Hindi kailangan item per item. Hindi na. Wala na. Basta sinabi mo reglado. Okay na yun. Walang tanungan. Mabigat yun. Dapat sila yung una talagang tanongin dyan. Kasi sa kanila, una dumadaan yung pera. Kasi legislative sila Halimbawa, Mayor, ako yung kasambahay mo.
O, bili ka nga, ito 1,000, mamalengke ka. Hmm. O, di, punta akong palengke. Pagbalik ko sa bahay, sabi ng aking amo, liquidate mo nga yung 1,000, anong pinamili mo sa palengke? Ito pinamili ko. Anong pinagbibili mo? Magkano? Ano kasi yung sukli? Wala kang pakialam, boss. Basta ginamit ko yung 1,000, ito pinamili ko. Areglado yan, walang tanungan. Huwag mo kong pagdudaan. Yun ang istorya ng concurrent resolution number 10. Ganong kalala. Yun yung magandang example para Thank you very much, Attorney Vic, for sharing those 3 points. And I'm sure, hindi lang yan. Simula lang yan, no? Once you're there in the Senate, alam namin makakaasa kami sa pushing for really significant legislation there. Maraming salamat. I cannot thank you enough, Mayor Tardy, at dito sa Bastard Dabawen sa pagkakataon dito. Maraming salamat. Attorney Vic, may gusto ko bang ibang share sa mga Dabawenses o sa mga Pilipino na nanonood ngayon, other plans or things that you Ako siguro, it's just an appeal to our countrymen. Marami akong nakakausap, Mayor, na tila ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipino, ang hirap-hirap ng mahalin ng Pilipinas, panay korupsyon, panay droga. But we only have one country. So I appeal to you, please do not give up on our nation, do not give up on your country, let's not give up on the Filipinos. Tayo'y magsama-sama dahil pag tayo'y nagsama-samang nanindigan, posible ho ang pagbabago pag tayong susuko. Kaya naman yan. Andun na nga tayo eh. Sinira lang. Pero ako, you have my vote. Uy, thank you, Mayor. Malaking bagay yun. Maraming salamat. Gusto ko yung plataforma mo. Tama yun. Realistic yun. Tsaka, yun talaga. Medyo radical siya. Pero dapat eh. Desperate times calls for radical measures. One of those is yung pagbabalik ng death penalty, amendment to Plunder Law, and amendment to the Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Tutuwin kita. Salamat, Mayor. Salamat. Maraming salamat. Tutuwin ka namin lahat. Narinig niyo yung sinabi ni Mayor Baste. Maraming salamat. Yung mga gusto ko. Diretsuhan ba? Kasi masyado lenient talaga yung Pilipinas when it comes to mga pagkakamali ng mga tao sa gobyerno eh. We're too forgiving and forgetful. At masyado tayo ipokrito. Alam naman natin ang problema eh. Corruption. I thought we meet the problem head on. Corruption. Pinambibili lang ng mga Ernest Bag ng mga ibang kongresista eh. Yung isang syudad dyan sa Metro Manila, Mayor laging binabahayan. Kahit walang bagyo, habagat lang, o malakas lang ang ulan, binabahayan, laging binabaha ang mga kababayan natin dyan. Kita mo naman. Pinambibili lang ng mamahaling bag, Hermes, kung ano-anong mamahaling relo. Bakit? Masyado tayong lenient. Yung sinabi niya term ni Mayor sa pondo ng gobyerno. Hindi po nila pera yan. Pera po nyo yan. Pera ng Pilipino yan. Kailangan, you have to be more assertive of your rights. Attorney, since dito ka na, bago lang kita pakawalan, attorney, meron lang kami personally curious question. Kasi your part, alam mo, I think alam mo yung kwento eh. Saan ba talaga nagsimula yung kwento sa 20 pesos na bigas? Kasi tapos sa campaign promise. Andito kasama ko yung sumulat niyan eh. Ayan o. Ang salarin. Ayan o, yan ang sumulat niyan. At, well, to be candid, it was more of an aspiration. Yeah. That we bring down the price. Nagkataon lang natumbok mo yung bigas because that's is for Asian tayo eh. Sa ating mga Asian, tayo mga Pilipino, rice is life. Kahit wala kang pambiling ulam, basta't may kanin ka, katalo na yan. Kahit nga yung saging lang eh. At kanin, nasubukan mo na ba yun natin? Ang sarap nun. Kanin at saka saging. But anyway, aspiration yun na mapababa yung presyo ng lahat ng pangunahing bilihin. Bakit? You have to address yung issue ng pagkalam ng sikmura ng maraming Pilipino. At hindi kayang ayusin yan ng isang administrasyon. That is why governance is like a mosaic.
You have to build on what has already been built by your predecessor. Hindi mo wawasakin. Yung lalo na yung magaganda at mabubuting nasimulan ng iyong sinundan. Ganun talaga eh. Tuloy mo yung magaganda. And then, tama yung sinabi ni Mayor kanina, then, create your own legacy. Dagdagan mo, dugtungan mo. Pero wag mong wasakin dahil lang na-insecure ka doon sa sinundan mong administration. Yun mali yun. Why? Public funds have been invested on those projects. Pera ng Pilipino yan, hindi mo pera yan. Ba't mo wawasakin? Ba't mo ititigil? Tuloy mo. Ang magbebenepisyo niyan sa bayan ng Pilipino. Yun ang dapat na direksyon ng kahit na anong mabuting pamayanan at pamahalaan. May gusto kayo dagdag. Wala. Di tama naman na. Maganda na kasi yung sinasabi ni Atty. Vic. Okay na yun. How I wish we have the entire night to take it. Huwag mo nang tanongin, baka bawiin pa yung boto niya sa akin. Hindi. Yung 20 pesos na bugas. Sa totoo lang, kung hindi lang talaga binastos talaga nito ni BBM tsaka yung mga kasama ni na Martin, ni Lisa, yung kapatid ko, yung sa ginagawa nilang pamulitika, andito sana kami ngayon para sa kanila na tulungan sila makamit yung aspirations na sinasabi ni Atty. Vic Rodriguez. Ganun lang naman. Attorney Vic, last question. Sa mga nangyayari ito, Attorney Vic, how do you think can this administration win back the trust of the people? Mahirap. Pero ako nalulungkot bilang Pilipino. Kakawatak-watak tayo. Nagkakawatak-watak tayo dahil sa ambisyon ng isang tao maging pangulo. Bakit ba hindi ka makapag-intay ng tamang panahon? Bakit ba hindi ka marunong lumaban ng patas? Lumaban ka sa eleksyon sa tamang panahon. Huwag kang manira. Dahil lang sa iyong ambisyong maging Pangulo, kinaladkad mo ang buong Pilipinas at ang buong populasyon ng Pilipino sa bangin. Look at where we are now. Walang matinong Pilipinong masaya sa kinasasaglakan natin ngayon. Unahin natin yung Pilipino. Unahin natin yung interes ng Pilipinas. Yun ang ating pagtuunan ng pansin ng panahon ng galing, ng talino at ng pondo ng Pilipino. Hindi yung political persecution. Tama na yan. Tigil nyo na yan. Si Martin Romualdez ba yung pinag-uusapan? Kasi sana tanong ko, sino ba ito, Attorney Vic? Yun, sasabihin ko na dapat. Wala ako mayor eh. Pero siya nga yan. Ano yan? Wala, hindi siya bagay. Pag yung mga ginagawa niya ngayon, tapos gusto niya wala. Sabi nga ni DT, kung hindi man siya maging presidente, mas si Martin hindi talaga magiging presidente. Mayor, Attorney Vic, gusto pa natin sanang pahabain pero talagang kulang na tayo sa oras. Mayor, meron ka bang gustong itanong pa kay Attorney Vic or anything na we'd like? Huwag na nga. Kuboto na ako. Tatanungin mo pa. Mamaya hindi ko masagot yan. I-reserve natin sa next. Attorney Vic, please come back and join us again. Oh, thank you. I'd love to. It's an honor, Mayor, to join you in your podcast. Thank you, RV. Thank you, Mayor. At maraming salamat sa inyong lahat at nabigyan ako ng pagkakataon sa programa ito. Attorney Vic, baka meron ka pang gustong mga batian? Nais ko lang batiin yung aking nakasabay sa aeroplano papunta rito, si Engineer Ryan Italo. At ako'y nangako na babatiin kita. Mahirap man, pero sinabi ko sa iyo, pwede mong panghawakan ng salita ko, ginawa ko. Mabuhay ka, Engineer Ryan Italo. Saan ba ito nakatira si Engineer? Dito, sa Davao. Engineer. Mayor, your message and... Greetings greetings to Russell and Marjorie Sotis of Butuan City. Advance happy birthday to John Rodel Enriquez of Panabo City, solid Duterte supporter, nga ultra runner. Happy first anniversary to Davao Disaster Assistance and Youth Awareness Workforce, mga batang-ong volunteer responder. Shout out to Third Floor Studio. Okay. Hi, Penny's Paman na Sir Marlon. Happy viewing. Parang kuan. So, mama po, ako mama, akong papa, akong mga igsoon, akong mga anak, o sa mga tanang dabawin nyo, o mga Pilipino, mabuhay mong tanan.
Advance Merry Christmas sa pamilya. Oh, thank you. At Dabawenyos at sa lahat ng kababayan nating Pilipino, dyan po nagtatapos ang isa na namang episode natin ngayong gabi. Maraming salamat po sa muli niyong pagtangkilik at pag-subaybay. Mayor Baste, thank you very much. Thank you very much po. Ang disiplinadong Dabawenyo, mahadlokon sa Ginoo. Ang disiplinadong Dabawenyo, mo respeto sa balaod o sa isig kataw, mahigugmaon, matinud-anon, maiso. We are not Filipinos for nothing. Basta Dabawenyo.